na-observe ko na parang mahilig silang magtago sa technicalities. Ano? Yan, binring up niya yung accrual. Sabi niya yung pay, buy now, pay later. Uunahin natin, paliwanag, ano ba ang accrual? Una muna, accrual is an recognition principle. Parang recognition ito and it applies to expense and income. Kailan mo kikilalanin sa libro yung expenditure? Ako'y magbibigay ng ordinaryong halimbawa. Halimbawa, ikaw ay nagpaparent ng boarding house. So, the moment na magpirmahan kayo ng boarder mo, ang accrual, kinikilala mo ng may income ka. Meron kang rental income mula sa boarding house. Diba? May obligation, may meron ka ng di ba? Pero hindi mo pa natatanggap yung cash, pero nire-record mo na. So that's accrual income. Nire-recognize mo. Kaya sabi ko, it's a recognition issue. Nire-recognize mo yung income kahit wala pang cash. Okay? Pag accrual expense naman, let's take the part of the boarder. Yung boarder, hindi pa siya nakakapagbayad. Wala pang pinapadala yung nanay. Pero, kinikwenta na niya yun. Meron na siyang accrued rent expense, di ba? Hindi pa niya binabayaran, pero iniisip niya na utang. So in effect, ang accrued expense ay utang, di ba? Ngayon, ang tanong dito ay, paano mag-a-apply ang accrual sa cash advance? Nasa kanila na nga yung cash, di ba? Oo, and besides that, yung hindi rin tayo papayag, ang batas hindi papayag na i-accrue mo ang cash advance. Alam mo kung bakit, Christian? Pagpapatungin mo yung liability. 'Di ba? Parang kung i-accrue mo itong cash advance, 'di ba itong cash advance kaya siya nagkakas yung ang sinasabi nating difference ito sa regular transaction, 'di ba? Ito ay cash advance. Parang temporary mo siyang inaano na, ayan ha, hindi ko pa yan i-record as expense hangga't hindi mo na-liquidate. At titingnan ko pa kung tama ang liquidation mo, di ba? So, ang point ko doon ay, pag ito ay pinag-accrue mo, unang-una, pag in-accrue mo yan, syempre, mag-i-increase ang liability. That's why, under the joint circular, ito yung tinatawag nating protection and safeguarding of the public resources. Hindi pwedeng gamitin ang cash advance na ibinigay sa reimbursement. Di ba? Kasi nga, parang pinipigilan natin yung ma-overuse mo yung power mo na yun at maligay mo sa maling paggamit yung cash na ini-advance sa iyo. Pwede bang masimplihan natin yung usapan kasi baka iba medyo technicalan dito, no? Pasensya ka na, hindi ako Hindi yung mga viewers natin, no? Kasi pinag-usapan natin dito sa isang quarter, 125 million ang kinuha ng Vice President. So basically, in advance niya na yun, di ba? Nakuha niya na cash Tama po ba? Cash advance. Winidraw na nga in cash, di ba, sa bangko? Base rin sa testimonya. So, nakas kanila na yung cash. So, hawak na nila. Ang kailangan gawin lang niya, kumbaga na nating palabuin pa no? Ang kailangan niya gawin, patunayan, i-liquidate kung saan dinala. Base doon sa guidelines na nakalatag doon sa joint circular. Hindi po ba? Yes, totoo yun. Pero nababasa ko na ang gusto nilang palabasin. Ang gusto nilang palabasin ay, di ba merong principle sa accounting na pwede mo munang i-incur yung expense and bayaran mo later. So, ang gusto kong i-highlight ay, hawak mo na yung pera. Pangalawa, ang accrual applies to revenue and expense. It can never apply on cash advances. Pangatlo, for the purpose of safeguarding of the public funds, lalo nating papalakihin yung accountability at lalo nating papalakihin yung risk, di ba? Nakita mo na nga yung compliance risk hindi na nga sumusunod di ba? Babayaan mo pa. Ito yung talagang parang ino-open mo na yung floodgates ng abuse. Yun lang yung aking mga konting observation. Pag pinalusot itong accrual dimension, or lack of a better word ito, sa ganitong kinash advance mo na, para bang kunin ko muna yung pera pero saka na ako magpapaliwanag. Saka na ako magbabayad. Saka ako nababayaran. Ako ibabalik. Kailangan natin itong himayin dito kasi sometimes, ito rin yung inaano sa akin. Bakit hindi ka nag-testify? Sabi ko, ayoko nga. Hindi naman ako nasa gobyerno ngayon. Wala akong responsibility to do that, no? Pero pangalawa, ito yung mas gusto ko. Dito nakakapaliwanag tayo ng walang limitasyon. Doon kung ano lang itanong sa'yo. So I'm sure hindi kayang paliwanagan ng mahaba ng auditor yung nagagawa natin pagpapaliwanag. Kasi nagtatago sila sa mga palusot at mga technicalities. At ito sana yung ating pinipigilan dahil sa atin, parang halatang-halata namang binubudol niyo kami, ano? Kaya kailangan ipaliwanag natin. So yun yung aking mga
na anuhan. Ito, may isa pang pinunto kanina yung si Attorney Michael Poa. Although to be fair to him, he sounds nice, Kalmado. Oo. kalmado. Even if you don't agree with the points that he is raising, kalmado, hindi mo siya kaiinisan. Hindi katulad ng ibang mga abogado ng defense na unang sumalang. And ito isa yung pinupunto, no? Wala naman daw pagbabawal na gastusin mo, let's say 125 million in 11 days. Dahil pinag-uusapan daw dyan, isang quarter. Ang sagot ko naman doon, unang-una, the fact na ginastos in 11 days yun, that in itself raises a very big red flag. Ewan ko na lang kung hindi pa. May sagot ako dyan at gagamitin ko ulit yung aming Biblia o yung mga standards ng auditors. Ang tawag natin ay, how do we measure ng isang expense? Ang sasabihin lagi ay, you have to use the prudence of a good father of a family. Yan yung kauna-unahan kong hindi makalimutang principle nung ako'y nag-o-audit pa. Sa aming training yun lagi. How do we say na ito ay over, ito ay hindi, ito ay dapat, etc. And the bottom line is always, ginamit ba yung prudence of a good father of the family? So dito natin makikita, Christian, yung relationship and connection ng public financial management at saka ng private na buhay, di ba? Ganun kahalaga yon. Hindi lang pera mo personal o pera ng pamilya, pera ng buong bayan. Kaya kapag sasabihin sa akin ni Attorney Michael Poa na, bakit bawal ba yung gastusin siya ng 11 days? Ang sasabihin ko ay, siya po ay public official at bilang public official, ang pamantayan po ng bawat paggastos, lalong-lalo na dahil responsibilidad nating pangalagaan ang pera ng gobyerno is always the prudence of a good father of a family. So, tanungin ko na rin, makachika ako, good father ka po ba? Gagastusin mo po ba yung budget mo in 11 days? O, pangarap ko tuloy maging Dagdagan ko na, ito pa yung detalye. 11 days, no? Bahagi rin ng 125 million ay pinambayad ng safe house. 16 million in 11 days. Ibig sabihin, papalo ng halos 1.5 million per day. Balik tayo dun sa standard, Christian. As a good father of the family, sabi ng anak mo, tatay, may rirenta na kong bahay. Magkano? 1.6. Prudence of a good father of a family. Anong gagawin mo sa anak mo? Yun din ang tanong ko dito. As a duly elected public official, how will you safeguard the funds kung sasabihin mong magre-rent ako? And hindi justified ito nagagawin mo siyang ka ng safe house, hindi siya justified kasi parang hindi naman natin na-establish na there is a criticality of the kaya kailangan mo ng safe house. Pero sige, wag ko nang pakialaman yan at baka sabihin wala naman sa kwento. Pero ang tanong ko, wala ka bang prudence na sabihin man lang, di ba Christian, pag ikaw sinabi, alam mo ba yung magkano bang gulong ngayon? Pag merong nagsasabing, hoy, binobola mo naman ako, ang mura-mura lang yan dito, and you will look for the cheapest right? Ganun din ito. Tatantyahin mo yan. Teka, tanungin nga natin yung ating mga security. Tanungin natin yung sinasabi ng mga PNP, ng AFP. Magkano ba yung So, ulitin ko ulit at dito ako passionate. Yung duty natin to safeguard public funds. And second, yung principle ng standards ng the prudence of a good father of a family. Ako hindi ko kinalimutan yan dahil feeling ko nga hanggang ngayon thankful ako doon sa nagturo niyan sa akin. Habang buhay kong dinala yan sa puso ko. Unless naggagaguhan o naglolokohan lang tayo dito. Diba? Ibig sabihin, wala kang concern as a public official. Hindi ka lingkod bayan. Kasi pag tinignan natin yung pattern, I think that was plain to see for everyone na mayroong pattern dito na lumalabas kung paano ginastos at kung paano gumamit ng parang hinahinala na documentation kung meron man para i-justify yung liquidation. Gusto kong idugtong, Christian, kung okay lang sa'yo, doon sa pinagtalunan kanina na ano ang indicator ng successful operation? Yung sa payment ng reward, na ano mo ba yan? Oo. Yung document. Maybe you would like to contextualize it again kasi nga parang binabasa-basa. Yung document, yung kasama sa requirement nung circular niyo, no? Na meron document, tama ba yung term? Evidencing success. Documentary evidence. Success of the operation. Confidential activity. Yeah, tama. Oo. Salamat. Oo. At ang pinag-uusapan natin dito ay reward. So, ang tanong ko, Christian, yung anak mo, ang gwapo-gwapo at ang husay-husay. Pag sinabi mo ba sa anak, bibigyan kita ng reward pag magaling ka sa klase.
Anong hihingin mong reward? Anong hihingin mong dokumento sa kanya, Christian? Eh di yung grade. Oo, di ba? So yun din ang hinihingi dito. So may nagtanong sa akin, Ma'am Pakialamera, ano po ba ang indicator ng successful operation? Sabi ko, unang-una muna, dapat infinite yan dun sa iyong physical and financial plan. Di ba, Christian? Pag nagplano ka, meron kang inputs, no? Meron kang targeted detailed activity to. Meron kang indicators of success. Tama ba ako? Tapos, yung accomplishment mo, sabihin mo, paano mo siya na-accomplish? Meron ka, halimbawa, sasabihin mo, nakita ko yung grade at puro, 5 ang 90. Ganito, di ba? I was just trying to be, Siyempre, hindi ganon pag dito sa, Ang tanong ko dito, ang pwedeng mga successful indicators, indicators ng successful operation ay, kunyari, na-neutralize mo yung threat. Di ba? Eto dito papasok yung sasabihin nila, hindi nga pwede kasi confidential. Hindi mo naman kailangan sabihin, nahuli namin ang pinaka-number 1 na terrorist na si ganito at ito ay sa ganitong paraan. Walang ganun eh. Sasabihin mo lang, neutralize. Ito, kailan? Pwede nga rin hindi. Pero ibig ko sabihin, madaling maintindihan. Pero dun sa kanilang pinresent, at ito yung nakakasakit ng banks, paano mo naman ipagtatanggol yung inyong liquidation? Napakakitang-kita naman kahit hindi ka auditor na binagbigay ka ng reward. Parang tanungin ko nga, hindi mo nga alam kung ba't mo sila binigyan ng reward. Ang sabi nila ay, no untoward incident. No untoward incident. Bakit? Security daw sila ng OPP. Natural. Kung 300 yung security mo, at may nangyari dyan, ipapire ko lahat yan. Natawa lang ako. Yung logic nun kasi parang ganito, no? Sa journalism ko may sinasabi, bad news is good news. Hindi mo nang babalita na hindi ka nanakawan paglabas mo ng bahay. Kasi yun ang norm. Hindi dapat yun ang nangyayari sa'yo. Kaya kung paglabas mo ng bahay, nanakawan ka, yun ang balita. Tatawa lang ako sa example na yun. Pero may kasi natatawa na lang ako. Siguro yung frustration, di ba? So tinatawanan mo na lang. Pero frustrated ako. Pag tiningnan mo pati yung physical and financial plan, ang tanong ko doon, ginawa man lang ba nilang realistic yung mga nila? Halimbawa, recruitment of Parang kung ako nga yung mag-a-analyze nito dapat meron ka munang basehan. Halimbawa, sasabihin mo na 90% of the teachers are being actively recruited. So, ito yung target mo, di ba? Wala namang confidential doon, di ba? Walang ganun eh. So, parang naging talagang scam talagang budol di ba? Sasabihin kunyari na recruitment of NPA, etc. Di ba? Terrorist and So parang ang point ko, itong isinabmit nila na physical and financial plan para sa mga hindi nag-iisip inassume nila na walang babasa at walang titingin ng kanilang paggastos. Talagang very confident sila na they can breeze through the process. Again, babalik ako rin sa teorya ko kanina, binabanggit ko po sa inyo, Commissioner. No? Kasi nga, kung nagagaguhan lang naman tayo dito at mukhang naiisip niya, makakalusot naman ako rito. Anong pakialam ko sa inyo? Diba? Baka hindi niya inisip na baka eventually mabubulat at itong mga ito. Diba? Ganyan din impunity Kaya ko makalusot pakialam ko sa inyo. Actually, yun ang sad. Kasi I've seen that, not only this time. I've seen that in my previous na kapag nakita ko na gano'n, and then yung sa mas matinong usapan talagang sasabihin, kasi naman ma'am, nakakalusot bakit pa namin paghihirapang ayusin, di ba? Yun talaga yun. So, wala talaga yung regard doon sa tinatawag nating masusing paggamit ng pera ng bayan. And that pains me a lot.